Good day guys. Welcome back. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon naman ang topic natin is design of isolated footing. Usually ginagamit natin ito sa residential building or sa medium rise building. Nagpo-fall pala to sa shallow foundation. Yung example ng mga shallow foundation yun yung isolated footing, combined footing, strap footing, mat or rough foundation. Then yung another type ng foundation is deep foundation or yun yung malalalim na pundasyon na usually ginagamit natin sa high-rise building like board piles. Okay. Yan, makikita nyo yung parameters natin is wala pa. Yan. Hindi pa natin na-fill up yung mga parameters natin. Itong spreadsheet na to pala is pwede natin gamitin sa structural analysis report na pinapasa natin sa building officials or sa building permits. Okay. Ang i-design pala natin is actually loaded na footing. Saka na tayo magdi-design ng may moments, biaxial, uniaxial. Okay. Okay. Proceed tayo. Pila pa natin yung ating mga parameters. For example, may dead load tayo ng 850 kN. Then, may live load tayo ng 700 kN. Then, yung MX natin, saka na yan. Saka MZ natin. Then, yung surcharge natin is saka na rin yan. Then, yung mag-initial tayo ng footing size natin. Isa-sizing muna natin siya kung papasado siya sa soil bearing capacity ng ating lupa. Mag-iteration tayo kung okay na yung size ng footing natin. Mag-initial muna tayo na 2.5 meters or 2,500 millimeters. Then, ang column size natin is 400 by 400. Ayan. Makikita nyo, may illustration tayo. Ito yung footing natin. Bali, sa center natin yan. Okay. Dahil tong spreadsheet na to is pwede tayo mag-design ng edge footing, corner footing, or kahit saan sa location ng footing. Okay. Center niya from x-axis is 1 to 50. Then 1 to 50. Ayan, kita nyo naka-center na yung ating footing. Then, ang length ang depth of soil natin from MGL is 1.5 meters. Then, ang footing thickness natin, initial natin is 500. Okay. Ayan yung illustration natin. Ito yung x-axis, then z-axis. Okay. Yan yung plan view natin. Then, ito yung along x-axis. Then, along z-axis. Kasi, pagdi-design natin is naka-base sa axis niya. Okay. Then, ang F-primes natin is gawin natin 27.6. Okay, ang F-Y natin, yan na lang muna. Then, ang bar diameter natin na main bar. Ang main bar natin, 16 mm na lang muna. Then, ang concrete cover natin is 75 mm. Yan yung minimum concrete cover ng exposed sa earth or sa lupa. Then, ang soil bearing capacity natin, gawin natin 250.
Okay? Kunyari yan yung nakuha natin sa geotechnical report. 250 kPa. Then, isa-sizing natin siya sa footing size natin. Okay? Initial pa lang yung 2.5 by 2.5 natin. Pero ito kunyari nakuha nating yan na yung limit natin sa strength ng soil natin, soil bearing capacity. Then, ang unit weight ng concrete ng soil natin is 18 kN per cubic meters. Then, ang concrete naman natin is 23.5. Okay, proceed tayo sa check natin yung footing size. Then, i-ano natin kung anong load combination na gagamitin natin. Kung NECP 2015, 1.4, 1.7 dead load. Then, ang P natin sa shear is 0.85. Kung 2050 naman, ang gagamitin natin is 1.2 dead load. Then, 1.6 live load. Then, ang ating reduction factor P is 0.75. Yan, 0.75 na yan yung shear na gagamitin natin. Okay. Then, proceed tayo. Bali, itong spreadsheet na to pala is pwede nating gamitin yung manual computation natin. Itong manual. Then, yung software na na-compute natin sa structural analysis natin. Sa STAAD, ETABS, or any structural software. Pwede natin baguhin yan. For example, 3,000 kN. Then, yung MX natin. MZ. Yan, for example, 3.5. Nyari yung PU natin. Pwede natin gamitin yan. Okay? Mamaya, papakita. Okay. Then, ang nakuha natin sa manual service load natin is 1,550 kN. Then, yung MZ natin is 0, 0. Sundan nyo yung cursor nung mouse ko. Then, yung ultimate natin na na-compute is 2,140 kN. Na ginamit natin na load combination is 2010. Magbabago yan pag binago ko yung load combination. Okay. 2015 na tayo. Okay, gamitin natin. Up to date na tayo. Then, yung MU natin is 0. MU Z natin is 0 din. Okay. Yan ang na-compute natin na Q effective is 220.25 kilopascal. Okay. Then, ang PU, yan. Nagdi-design tayo ng along X and Y axis. X and Z axis. Yan yung drop down. Kung gagamitin natin is sa software, ayan, 3,000 kN. Okay. Kung sa software ang gagamitin natin, pero gagamitin natin sa manual na 1,550 kN. Okay. Then, ang MX natin, yan, kunyari. Pero gagamitin natin is, nakita nyo, eccentricity. Pero gagamitin natin is sa manual lang muna tayo. Soon, i-discuss ko yan soon. Okay? Then, ang eccentricity natin is 0, 0. Okay? Okay, makikita nyo is baksak yung sizing natin. Ang na-compute natin na Q minimum is 248 kilopascal. Q max kasi ano lang yan. Kasi is uniformly distributed lang yan. Okay, pero pag may moment tayo, magbabago yung Q minimum at Q max natin. Okay? Sample na natin.
Sample naman. Ayan, nakita nyo yung Qmin natin at Qmax is magkaiba na. Okay? Kasi may moment na siya. Okay? Dahil ano lang tayo actually loaded. Alisin natin yung moment natin. Okay. Makikita nyo, nakabaksak yung sizing natin. So, failed with soil pressure. Okay. I-adjust natin yung footing size natin. Adjust natin yung footing size natin. Iteration talaga yung pagdidesign natin. Okay. Gawin na natin 2.8 by 2.8. Okay. Nakita nyo, nagbago rin yung ano natin, column. Wala sa center natin. 1.4. Then 1.4. Ayan, nasa center na siya. Okay. Nasa center na siya. Kanina wala sa center. Okay, tignan natin. Kailangan pumasa na siya. Ayan. Makita natin. Soil pressure is safe na tayo. Okay. So, yung sizing natin na 2.8 by 2.8 is pasado na sa soil bearing capacity at sa load ng building natin. Okay. Pero yung footing thickness natin is check pa natin yan sa shear kung pasa siya. Sa one-way shear at two-way shear. Okay. Proceed tayo. Punta na tayo sa net pressure along X and along Z. Okay. Bagay natin yung PU natin to 140. Ito yung to 140. Ito yung to 140 natin. Okay. To 140. To 140. Okay. Then, I mean natin 0, 0. Hindi natin baguhin na. Then, ang Q minimum na nakuha natin, yung soil pressure natin is 272.96 kilopascal. Pares yung value niyan. Okay. Then, check for one-way shear or wide beam shear na tayo. Ayan yung illustration niya. Pag compute tayo ng one-way shear is yung D. Yung D from the face of the support. Okay. Ayan, may illustration tayo para madali natin makita. Okay. Then yung din natin na na-compute is 417 millimeters. Okay. Then yung wide beam shear from length is 783 millimeters.
Then sa right naman, yung dito, is 217 millimeters. Bali, kinompute ko yung sa left and right para pag may moment kasi yung maximum na lang yung makakuha ko. Okay. Then, ang na-compute natin sa PU left is 598.44 kN. Then, sa BU right natin is parehas lang. 598.44 kasi uniform distributed siya. 598.44 din. Then, ang na-compute natin sa PBC is 766.76. Then, ang DCR natin is 0.78. So, safe tayo sa one-way shear. Safe tayo sa one-way shear. Then, i-check muna natin din siya sa punching shear. Kung pasado siya. Kasi usually, sa punching ang nagpe-failure. Okay. Okay, check for two-way shear. Ang sa BU na lang, taka BUC na lang yung ano natin. Papakita ko. Yung BU na na-compute natin is may illustration din tayo para madali natin gawin. Yung BU natin na na-compute is 1,957.8. Then, ang P natin is, PBC natin is 1,789.83 kN. Ang DCR natin na-compute is 1.09. Nakita nyo, nag-failure tayo. So, i-redesign natin yung footing thickness natin. Failed with punching shear tayo. Okay, i-redesign natin yung thickness ng footing natin. Doon tayo nag-failure sa two-way shear. Usually, nandun yung failure sa two-way shear. Sa punching. Okay. Palitan natin yung thickness ng footing natin. Gawin natin 515. Okay, check natin. Check ulit natin sa may one way natin. Safe with one way shear. Okay, safe with one way shear. Ayan. Ang DCR natin ngayon is 0.91. Safe with punching shear na tayo. Okay, so proceed na tayo sa pag-compute ng rebar natin. Okay, dahil safe na tayo sa sizing natin. Okay, proceed tayo sa pag-compute ng moment. Yan, compute moment along x-axis and z-axis. Okay. Yan yung illustration natin. Pag nag-moment tayo is sa face ng support. Okay, yan yung moment natin na malaki. Bali, kinompute ko yung kabilaan para kasi pag yung column natin is wala sa center, mag-iiba yung moment na hindi magkaparehas. So, left and right kinompute ko para kung anong maximum moment na lang nung dalawa. Okay, proceed tayo. Bali, ang na-compute natin na moment
Bali yung D natin is magkaiba. Okay? Kasi yung isa is kung nasan yung malaking moment, yun yung gagamitin natin na mas malalim yung D. Yung effective depth niya. Okay? Then, ang na-compute natin na moment is 550 kilonewton meter. 550 kilonewton meter. Then, ang MU govern natin is 550.29 kilonewton meters. Ayan. Ayan. Kasi magkaiba yung D ng beam natin, ay ng footing natin. For example, ito yung footing. Ito yung bottom bar. Ito yung yung along yung bottom bar niya, bali bottom lang siya. Pero along X or Y axis, ito yung kung saan yung malaki yung moment, dun yung malalim na D natin. Effective depth. Okay? Yun. Okay, kasi iba yung depth ng isa neto. Yan, yung depth niyan. Iba naman yan. Kung saan yung malaki yung moment, yun yung malalim yung D natin. Okay? Yung effective depth. Okay, proceed tayo. Bali, na-compute na natin yung moment natin. Then, i-compute naman natin yung reinforcement natin. Ang na-compute natin na raw computed is 0.00368. Then, sa SED natin is 0.00395. Then, ang raw minimum natin is 0.00504. 504. Usually, nag-govern yung ano natin is sa minimum. Okay, so ang raw govern natin is 0.00504. Then, ang AS natin is 6,585 millimeters. Okay, yan yung na-compute natin. Yan yung na-compute natin na AS na rebar. Okay. Then, ang number of rebars natin is 33 pieces. Okay. 32 pieces sa Z axis. Then, ang spacing computed natin is 82.81. Then, check natin siya sa spacing minimum and maximum. Sa minimum natin is 25 millimeters. Nakaparehas lang yan sa beam. 25 millimeters. Then, sa spacing maximum natin is 450 millimeters. Then, ang S-govern natin is instead na 82 is 80 millimeters. Okay. 80 millimeters. Okay. Yan yung na-compute natin. Then, proceed tayo sa footing design drawing natin. Sa along x-axis, ang na-compute natin, ito. Bottom bar, 33 pieces ng 16 millimeters at 16 mm diameter at 80 mm spacing. Okay, yan yung footing size natin, 2.8 by 2.8. Then, ang concrete cover natin is 75. Then, along Z axis natin is 32 pieces ng 16 mm diameter at
800 at 80 millimeters spacing. Pero pwede naman natin yan na both ends. Both ways. Gawin natin 33 pieces by 16 millimeter diameter. Okay? Depende sa'yo kung paano mo i-design. Kung paano mo i-judge yung structure mo. Kung parehas mo ito 33 pieces or 33 or 32, 33 by 32. Pero yung sa spacing, 800 millimeters, ay 80 millimeters, magpaparehas pala siya na 33 pieces. Okay? Yan ang na-compute natin sa footing design natin na ang load natin is dead load natin is 850 kN at 700 kN ang live load natin. Ang nakuha nating sizing is 2.8 by 2.8. Then ang footing thickness natin is 550 millimeters. Okay. Ito yung design drawing natin na na-compute. Ganyan ang latag niyan. Okay. Ganyan. Along x-axis, pag ganun. Then along y-z-axis, patayo. Okay. Then 33 pieces by 16 mm diameter by 80 millimeters. Patay natin ibang diameter na bakal. Kung gusto nyo mas malaki yung diameter na bakal. Tingnan kasi masyadong malapit yung spacing. Try natin na 20 millimeters. 20 millimeters naman is 21 pieces. 21 pieces. Okay, 21 pieces. Try natin. 21 pieces ba at 130 millimeters spacing. Medyo dikit pa rin. Excuse. 25 millimeters. Pag 25 millimeters naman, 14 pieces by 25 millimeters at 200 millimeters spacing. Along Z naman tayo is 13 pieces at 25 millimeters space, 25 millimeter diameter at 220 millimeter spacing. Pwede nyo naman i-both ways yan na 14 pieces. Depende sa inyo. Okay? Sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. Thank you and God bless you all.